Sa kwartong unang tinulugan niya siya rito pumunta. Naupo siya sa kama at huminga ng malalim. Naninibago siyang dito siya matulog na hindi katabi si Adonis. Nasanay siya palaging katabi niya to. Akmang mahihiga siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Adonis. Ngumiti siya pero lumabas pa ring pilit iyon. Tahimik na lumapit to sa kanya at lumuhod sa paanan niya. Ginagapang kamay niya tinalikan ng likod nun. I'm sorry. Siguro iwasan lang natin pag-usapan ng mga bagay na magiging rason para magkatampuhan tayo. Mabigat din sa loob ko ang gantong palagi nag-uusap tayo at nauwi sa away at di pagkakaintindihan. I miss those days when we joke and laugh together. Yung wala tayong bagay na pinagkaawayan. Nakayoko si Adonis kaya di nakita ni Hazel na habang nagsasalita siya ay walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha na sincero siya. Tayong nakaukit lang sa mata niya ay kalamigan at puot. Marami na siyang binigay na chance dito pero ito at sinayang na naman ito. Nagbigay siya ng hint pero ito't umakto na namang clueless ito sa gusto niyang iparating dito. At napakadali lang sa kanyang sabihin ng mga lumalabas sa bibig niya. Kahit hindi to galing sa puso niya, sasabihin niya to. Total pareho din naman silang naglolokohan na dalawa. Hindi malinis ang hangarin nito sa kanya kaya gumaganti lamang din siya. Kung sa oras na to siya si Maximus, nakaharap nito at di si Adonis na pinapaikot nito, baka matagal na tong wala sa poder niya. Niyakap niyang dalaga at hinagod ang likod nito. Come on, let us go to sleep. Usal niya. Akmang bibitaw siya sa pagkakayakap niya, pero pinigilan siya nito. Humigpit ang kamay nito sa batok niya. Ayoko rin na ganito tayo, Adonis. Kaya kung may mga bagay na gumugulo sa'yo, sabihin mo sa akin para ayusin natin kaagad. That's why I'm always telling you that I'm waiting but you refuse to confess everything. Anang isip niya. You look so scared and nervous, and you are so pale like a sheet of paper. Asshole? Tumayo siya at sinuntok ang dibdib nito. Di naman siya nito sinaway at hinayaan lamang siya. Paulit-ulit sinuntok niya to dahil sa inis. Mamay huminto siya at nilakutan ito ng ilong. Pero sa totoo lang, bagay mong maging tyrant. Napahawak to sa baba na animo malalim na nag-iisip. Really? Ang mukhang to pwede maging tyrant? Tumango siya at malawak na napangiti. Kung nakasuot lamang to ngayon ng itim na suit at isang brown na black leather, lace-up na sapatos at ipapagupit ang buhok, papas na nga itong tyrant. Lalo na kung emotionless ang mukha nito, pero may oppressive aura ang nakapaligid dito. Parang isang tycoon at may-ari ng malalaking business sa sambong mundo. She pictured him inside his mind wearing those elegant and expensive clothes. At napangiti siya dahil napaka-hot nitong tingnan. Anong iniisip mo? Tanong nito pero nahimigan niya ang lamig at panganib sa tono nito. Pero nang tingnan niya ito, nakangisi naman to. Unti-unti nabubura ang ngiti niya at matamang tiningnan niya ito. Dahil sa totoo lang, simula nung natuklasan nito, ang tungkol sa kasunduang iyon ay napansin niya ang pagbabago ng binata. Pinili lamang niyang ignorahin yon sapagkat hindi naman nagbago ang trato nito sa kanya. Sweet at mabait pa rin ang binata. Meron lang talagang time na gantong may nahihimigan siyang panganib sa tono nito. Pero kapag tumingin siya sa mata nito, hindi naman niya makikitang galit ito. Kaya, minsan iniisip niya guni-guni lamang niya ito. May galit ka pa rin sa akin? Hayag niya at malungkot na ngumiti. Wala naman. Bakit mo nasabi? Litong saad nito. I don't know. I just feel like you're still mad at me. Usal niya. Lumapit to sa kanya at niyakap siya na mahigpit. You're just imagining things, Hazel. Hindi ako galit sa'yo. Bulong nito. Naupo siyang muli sa duyan at dahil pwedeng maupo ang dalawa rito, lumube si Adonis. Humilig siya sa balikat nito at ginagapang kamay niya. Mahinang pinagagalaw ni Adonis ang duyan gamit ang paa nito. They just sat there silently. Ayaw niyang sirain ang moment na to kaya't nakatingin lang siya sa namumulaklak na tanim nilang talong. Matagal na niyang hinihintay na magbunga yon. Kaya excited siyang makita na lumaki ang maliliit na bunga nun. Di niya alam kung ilang minuto silang nasa gantong posisyon nang makarinig sila ng boses. Umalis siya sa pagkakahilig dito at nilingayon. Baka sakaling si Andre ang dumating. At pag walang sumasagot, pupunta ito dito sa likod. Pero naririnig pa rin nila ang pagtawag ng sinuman. Tumayo si Adonis kaya sumunod siya rito. Nakakunot din ang noon niya dahil habang naririnig niya ang boses ay hindi pamilyar yon. At nang makita niyang isang lalaki at babae, napahinto siya sa paglalakad.
Alam niya taga rito ang lalaki pero ang babae halatang dayo rin sa lugar na to. And when that woman saw Adonis, her eyes brightened. Adonis! Maarteng sigaw nito sa pangalan ng babae at tumakbo pagkatapos simakap sa binata na nakita niyang nagulat din. I miss you so much, Adonis. I had a very hard time finding this filthy place. Dumilim ang mukha niya na makita na tumingala ang babae at aktong hahalikan sa labi ang una. Pero mabilis umiwas si Adonis at binaklas ang braso ng babae sa pagkakalingkis sa katawan nito. Lumapit siya kay Adonis at umabrisyete rito bago matalim ang matang tiningnan niya ang babae. Tumaas din ang kilay nito, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay umismid ito. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Adonis sa babae. Umalis ka na. Because I miss you. Lumuha pa ang babae at akmang aabutin ang kamay ni Adonis pero tumayo siya sa harapan nito. Sino ka ba at ba't ka nandito? Mataray na angil niya sa di pa nakikilalang babae. At ikaw, sino ka ba? Isang pipitsuging magsasaka na umakit sa kama niya? Mapanlait ding asek nito. Ano? Dahil isa siyang binata at mayaman kaya inakyat mo ang kama niya. Bumukas ang pagtatalo sa mukha niya. What are you talking about? Nagtatanong ang mga matang nilingan niya si Adonis na nakatingin din sa kanya. Adonis, sinong babaeng to? Nakalabing tanong ng babae kay Adonis. Umalis ka na, Savannah. Taboy muli ni Adonis. Adonis, sino ba kasi siya? Naguguluhan ng tanong niya sa kasintahan. Tumaas ang kilay ni Savannah bago ngumiti ng matamis. Ako si Savannah, girlfriend niya. What? I thought... My ex. Ani Adonis at hinawakan ng kamay niya. So ito pala ang babaeng nanloko kay Adonis noon. Let's go inside, Hazel. Huwag mong pansinin ang babaeng yan. No! Hindi ako papayag na pagkatapos kitang hanapin dito, paaalisin mo lang ako. Sigaw ni Savannah. Kaya naiinis na nilingon niya ito. Hindi ka ba nahihiya sa mukha mo? Ex ka lang niya't nandito ka para ipilit mo yung sarili mo sa kanya. Kapal naman ang apog mo. Baka nakakalimutan mo, niloko mo lang din siya noon. Bakit? Sino ka ba sa buhay niya at kung umasta ka, parang ikaw nakakalamang sa atin? Palaban na asek nito. Ako ang girlfriend niya, kaya tsupe. Hindi ka pwede dito. Hazel, mahinang tawag sa kanya ng binata. Girlfriend? Sarkasikong tumawa si Savannah at dinuro siya. Maximus, pumapatol ka pala sa isang babaeng katulad niya? Maximus? Ulit ng utak niya at napalingon kay Adonis na bumuga ng hangin. And I can't believe na pinatulan ko rin ang prostitute na katulad mo. Sarkasikong ganti ni Adonis. What? Namutla si Savannah. Habang siya ay napatitig kay Adonis, bigla niyang naalala ang calling card na nakita niya sa cabinet nito. Kaya pala parang pamilyar yun sa kanya. Maximus? Your name is Maximus Montemayor? Yeah, hindi mo alam? Ani Adonis. Oh God! Usal niya at gulong-gulong isip at nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. She felt like her head was about to explode from what just she found out. Sinalya pa ni Adonis si Hazel na kanina pa tahimik at nakaupo sa sofa. Kanina pa umalis sa Savannah dahil pinalayas niya to. Pero pagkapasok nila dito sa loob, naging tahimik ang dalaga. Tulala lang tong nakatingin sa kanya kaya umarko ang kilay niya. Hindi niya alam kung ba't umaakto tong ganito gayong matagal na nitong alam kung sino siya. Kaya umupo siya sa kaibayo nito at nagdekwatro. He tapped his legs with his finger as he watched her purse her lips into a thin line, eyes gleaming with sadness and pain. Ngunit hindi siya apektado sa nakita niyang emosyon sa mata nito. Magtititigan lang ba tayo rito? Kaswal na tanong niya. He saw her flinch and look at him intently. Matiim din niyang sinalubong ang mata nito. Kumarap to ng ilang beses bago napanunok. You've been deceiving me from the start, Adonis. Ako ba talagang nang deceive sa'yo? Hindi ba't ikaw ang naunang gumawa nito sa akin? Malamig na wika niya. Umiling to at napaluha. Hindi kita maintindihan. Paano kita niloko? Sa una pa lang alam mo na kung sino ko. Pero ikaw tinago mo sa akin kung sino ka talaga. Hindi mo sinabing ikaw si Maximus kahit binanggit ni Mama ang pangalan mo sa tawag niya. Nagalit ka pa dahil sa binanggit niyang kasal. Parang gusto niyang pumalakpak. Dahil ito pa rin at umaakto itong inosente. Bakit di na lang ito inamin sa plano nila ng magulang para matapos na to? Dahil sa totoo lang gusto niyang mag-ayos na silang dalawa at mag-part ways. Tinitigan niya to para hintayin ko ano pa ang sasabihin nito. But his piercing gaze made her shiver and bow down her head.
She fidgeted and bit her lips. Hindi ba't bago ka lang na pumunta rito, alam mo na kung sino ko? Umakto ka lang na hindi dahil sa plano ninyo ng magulang mo. Mapanganib na saan niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bago pa lang pumunta rito, hindi kita kilala. Walang binabanggit ang magulang ko kung sinong taong pupuntahan ko rito. Frustrated na bulalas nito. Kung kilala ba kita, kukutyain ko ang pagiging magsasaka mo lang nung bagong dating ko rito? At anong planong sinasabi mo? Di ko maintindihan kung anong pinupunto mo. Tinaas niya ang kamay para patigilin to. Ayaw niya marinig anumang sasabihin pa nito. Baka kung ano pang kasinungalingan ang sabihin nito. Why don't you just admit it para tapos na ang bagay na to? Marahas na napatayo to. She pulled her hair in exasperation. Ano bang aaminin ko kung di ko nga alam ang sinasabi mo? Really? Oo. But I still don't believe you. Patunay lang ang kasal na plano ng magulang mo para maniwala ko sa panloloko mo. He said full of cruelty. Hazel, kung tulad ng sinabi mo, hindi mo alam na ako si Maximus. Bakit di na magsasaka lang ako sa tingin mo? Pinili mo pa rin mahalin ako, or maybe that love you felt for me was a lie. My God, Adonis. Hindi nga ako aware na ikaw din ang lalaking binanggit na magulang ko noon. Hindi ko nga matanda ng pangalan mo eh. Dahil hindi ko yun seryoso nung sinabi nila sa akin. At kung iniisip mong tungkol sa planong sinasabi mong yan para umakto kung hindi kita kilala, anong dahilan ko para gawin yun? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Para alam ko paano magpapaliwanag sa akusasyon mong yan. Umiiyak na sinuntok nito ang sariling dibdib. Ito, ang puso kong to. Ikaw ang tinitibok nito. Mahal na mahal kita, Adonis, and that's not a lie. Shut up! His stern and chilling voice reverberated inside the house. His oppressive and dangerous aura made her tremble in fear. Now that I already know about your parents' plan, you can just drop the act and be yourself. Huwag mong piliting igiit na mahal mo ako dahil hindi ako naniniwala sa'yo. You can still stay here until your parents tell you to go back. Adonis? Impit na tawag nito sa kanya. Naging manhid siya sa nakitang emosyon sa mata nito. And when your parents call us again, sabihin mo, hindi ko sila tutulungan maiahon ng bumagsak na pabrika ninyo. Malamig na turan niya. What? Anong sinabi mo? Bumagsak ang pabrika? Oh, come on, Hazel. Huwag kang umakto na wala kang ideyang na bankrupt ang business ninyo. Kaya ka nga nandito para akitin ako at pakasalan ka, para matulungan ko kayo. Sarkasikong wika niya. Iyan ang sinasabi mong plano namin? Ang akitin ka for our own gain? Hindi ko alam kung saan mo narinig ang tungkol dyan. Pero maniwala ka, wala akong alam sa bagay na inaakusa mo. Tumayo siya at sinilyapan ng dalagang umiiyak at takmang lalapitan siya. He gave her a death glare so she stopped approaching him. Pero bakas ang sakit sa mata nito. Halatang gusto pa rin magpaliwanag pero di nagsalita dahil sa talim ng tingin niya rito. Kahit ramdam niyang nakasunod na tingin nito sa kanya, hindi niya to nilingon. Pumasok sa kanyang kwarto at sinara ito. Pagkatapos napahilama siya sa mukha. Sa oras na to parang gusto niya nang bumalik sa Manila at magpabook ng flight para pumunta ng Amerika. Gusto niya siya mismong gagawa ng paraan para tuluyang mapabagsak ang business ni Hazel. Pinaikot nila siya sa kanilang kamay sa pamamagitan ng pag-utos sa anak nila para makuha ang simpatya niya. She loves me? He laughed sarcastically. He won't believe her this time. Kung nung hindi pa niya alam ang tungkol sa kasal na gusto ng magulang nito, baka maniwala na siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa nang tumunog iyon. Ang kanyang inang si Kelly ang tumatawag. Di sana niya yun sasagutin pero naisip niyang kausapin din to tungkol kay Hazel at ang pamilya nito. Kinalma niya ang sarili bago to sinagot. Ma, bati niya. Maximus, ano tong narinig ko sa pinsan mong si Amirang ginigipit mo, ang pamilya ni Hazel? Baon ng kumpanya nila at mas lalo pa silang pinahihirapan? Sigaw nito sa kabilang linya. Utusan mo kung sinong inupahan mo para gipitin sila. Natigilan na ang mga Galvez. They deserve it. Anong deserve ang sinasabi mo? Sa ginagawa mo wala kang pinagkaiba sa iyong amang manhid at walang pakiramdam. Diyos ko anak, di ka naman binabangga ng pamilya nila. Ngayon din tigilan mo man anong kalokohan ang ginagawa mo. Kaibigan mo ba talaga ang magulang niya? Mahinang tanong niya. Kaibigan mo ba talaga? Dahil maski ikaw na niloloko rin nila, ma. Do you even know the real reason why they asked Hazel to come here? Narinig ko mismo sa bibig ng mama niya, ma. They want me to marry her so I can help them. Mama, kilala mo ko. Kung lumapit sila sa tamang paraan, willing naman akong tulungan sila. Kung magugustuhan kong deal na ibibigay nila, handa naman akong mag-invest sa business nila. But I cannot tolerate them asking a fool out of me.
Gusto nila akong paibigin ng anak nila para mas mapadali ang plano nila. He said between his clenched teeth. I'm sorry ma, pero sa pagkakataon na to, hindi ko susundin ang utos mo. Adonis, wag mong idamay si Hazel o sinong inosenteng tao dahil sa ginawa ni Savannah sa'yo. Hindi lahat ng ginagawa ko ay dahil kay Savannah. Nasaktan ako ma. Pagkatapos ko siyang pagkatiwalaan, may iba pala siyang hangarin sa paglapit sa akin. You're in love with her. Hayag ng mama niya. At nasaktan ka dahil pakiramdam mo, niloko ka niya. At dahil sa pera kaya pinapunta siya dyan. Ganun ba? You felt betrayed and cheated like 2 years ago. Di siya nakasagot dahil tama naman ang kanyang ina. Bakit inya tatanggi kung totoo naman to? Ina niya ang kanyang kausap at kilala siya nito kahit pa magsinungaling siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Adonis, hindi niya alam ang tungkol sa pagbagsak ng business nila. Ito ang main reason para ipilit nilang pumunta muna siya dyan. Ayaw nilang malaman nila ang tungkol sa bagay na to. At kung ang tungkol naman sa kasal ay hindi naman nila ipipilit yon. Gusto lang nilang ipakasal si Hazel sa'yo para pumayag ka sa deal na sasabihin nila. Ngunit nang sinabi ko na hindi ka pumayag at hindi nito ay giniit, Adonis, mali ka nang iniisip mo kay Hazel. She's innocent. Ang magulang lang talaga niya ang may plano nito. Di talaga niya alam na ako si Maximus. Humarap siya sa nakasarang pinto. Narinig pa rin ang iyak ng dalaga sa labas at parang gusto niyang pasabugin ang ulo dahil sa kagaguhan niya. Sinabi ko na sa iyong hindi sinabi ng magulang niya dahil na rin sa pakiusap ko. Ano bang iniisip mong bata ka? Huwag mong malaman lamang pinaiyak mo si Hazel dahil malalagot ka sa akin. Kawawa naman yung dalaga kung pinag-iisipan mo siya ng masama. Gayong wala naman siyang kamalay-malay kung sino ka ba talaga. Bye ma. Bago pa siya gisahin ng kanyang ina, pinatay na niya ang tawag. He's embarrassed to admit to himself how shit he behaved for the past few days. Shit, idiot. What have you done? Malakas binato niya ang cellphone sa dingding. Narinig ang pagkabasag ng screen noon pero hindi niya yun pinansin. Sarkastikong tumawa siya. Di para kay Hazel kundi para sa sarili niya. He's such an idiot and treated her harshly when he still doesn't know the real story. Naupo siya sa kama habang marahas ang kanyang paghinga. Kinulong niya ang ulo sa mga palad niya at mariing pumikit. Para niya haharapin at ihingi ng tawad kay Hazel pagkatapos niya isipin na iba ang motibo nito sa kanya. Ano na lamang ang sasabihin nito kung aaminin niyang ito ang dahilan kung bakit galit siya rito. Maintindihan kaya siya ng dalaga kung sasabihin niya lahat ng masamang bagay na naisip niya para sa dalaga? Kung di ba naman kasi siya gago at pinag-usapan nila ng maigi ang tungkol dito, baka hindi siya mag-jump sa conclusion. Kaya pala palaging clueless to at nalilito sa tuwing nagpaparinig siya rito. It was because she's not aware of her parents' plan. Tapos ito pa, at biglang sumulpot ang Savannah na yon. Animo sumasakit ang ulo niya habang iniisip kung paano paalisin ng babae at kung paano susuyuin si Hazel. Shit! Malutong na mura niya. He wanted to hit his head with a brick because of frustration.